Hello, what's up? Good morning guys. Ako nga pala si Raven, ang inyong tagapaglingkod. Mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang mga Pilipino. Ngayon guys, pag-usapan natin yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. So, di natin alam kung ano talaga yung tunay na istorya. Pero para sa akin lang as concerned citizen ng Pilipinas, yung nangyayari ngayon, kasi nagsimula lang lahat yan nung maupo si President Marcos, so yun, dahil nga naging kalakaran na ng Pilipinas na kung sino yung namumuno dati kakasuhan, yung namumuno ngayon pag may bagong pangulo kakasuhan yung dating pangulo. So yun ang naging trend simula nung panahon nila Gloria Macapagal-Arroyo. So yun, dahil nga nung panahon ni Duterte ay marami ang nasagasaan ng Pangulong Duterte. So yun, yung mga mayayaman, mga oligarkiya, tsaka yung mga politiko mismo, tsaka yung mga nag-iillegal, lahat na yun ay nasagasaan niya. Ngayon, dahil nga tinatawag tayong demokrasya, so nasanay na sila na gano'n, na walang bago kay Duterte, nasanay na yon yung mga tao na lalo na yung mayayaman tsaka yung mga untouchable na hindi sila ginagalaw. Pero nung panahon ni Duterte, lahat nagbago. Ngayon, nung maupo si Marcos, lahat ngayon ay gustong manatili si Marcos dahil si Marcos ay walang kamay na bakal, wala siyang kamay na bakal. So para mapanatili si Marcos, kailangan magkaisa yung mga nasagasaan ni Duterte, yung mayayaman, oligarkiya, mga illegal na mga nangungontrata, lahat na mga politiko na may mga ginagawang mali sa Pilipinas. Ngayon, nagkaisa sila ngayon. So para hindi mabalik yung dating Duterte, kailangan ngayon pa lang wala nang Duterte na mauupo. So ngayon, kahit babae si Sara Duterte, talagang tinitira na nila ng tinitira hanggang masira nila para hindi na siya makatakbo sa 2028. Kasi kapag nakatakbo si Sara sa 2028, goodbye na uli yung mga gawain nila, yung lahat na mga ginagawa nila na hindi nila kayang gawin sa panahon ng mga Duterte. Yun, kasi kung mapapansin nyo, sa dami-dami ng mga kailangang ayusin, bakit puro sila nakapokus kay Sara? Diba? Bilyon-bilyong piso ang nawawala, pero doon sila nakafocus kay Sara sa confidential fund niya. Diba? Di kayo nagtataka? Bilyon-bilyon ang ninakaw ng mga congressman, SOP, kickback, ginagamit nila yung mga kontrata, yung mga infrastructure, tsaka kung anong pwedeng pagkapiraan sa gobyerno. Hindi na nila magagawa yun kapag si Sara na ang maupo. Kaya ngayon, ang dami nilang ginagawa para matanggal si Sara, para masira si Sara. Isang babae lang yun, pero hindi nila kayang mapatumba. Kaya nagkaroon nga si Sara na sinabi ni Sara na kapag pinatay ako, mananagot kayo. Kapag pinatay ako, may hinayar na ako na ganun din ang gagawin sa inyo. So doon sila nawindang na uli. Windang na naman, windang. So isa lang ang pinag-ugatan niyan, dahil maraming nasagasaan si Duterte. Kaya nagkakagulo ngayon ang mga untouchables, oligarkiya, politiko, mga kontraktor, lahat na yung mga may illegal na ginagawa.
Bakit hindi nila pugusan yun ngayon? Kasi wala na, goodbye na sila pag Duterte na lahat, no? Balik na naman sila sa walang kita, walang income, matatapos na yung maliligayang araw nila. Pero kapag wala si Duterte, Marcos pa rin hanggang sa buhay mayaman sila, buhay sila, sarap ng buhay nila, na magagawa pa rin nila ang mga dati nilang ginagawa, walang gagalaw sa kanila. Okay, so yun ang tingin ko ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kasi dapat, para maging maganda yung takbo ng Pilipinas, lahat ng nasa gobyerno dapat magtatrabaho. Walang sayang na pera sana. Bilyon-bilyon ang nawala. Develop na sana tayo ngayon kung yung mga pera na yun ginagamit lang sa magandang paraan. Hindi binabawasan ng kickback. Kung ilan yung para sa proyekto, dapat doon lang mapupunta. Walang mga substandard sana. Maganda sana ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaso hindi. Ginagawang gatasan ng mga politiko, mga ganid sa gobyerno, yung mga proyekto. Kaya tayo may hirap, nagsasuffer. Kawawang Pilipinas. Sana magkaisa tayo, guys. Maging aware, maging mapagmatsyag. Alamin yung both sides. Hindi ako didiis, hindi din ako makamarkos. Tinitingnan ko lang kung ano talaga yung nangyayari, binabalansi ko. No? Kasi si Marcos, marami naman ang nagawa. Ang problema nga lang, yung mga under niya. Kasi kung anong mga ginagawa. Si Marcos, hanggang lang niyon, sign ng mga kontra, sign ng mga inauguration, mga kontrata, ganyan, mga deal. Pero hindi niya alam na yung mga malalaking proyekto tinitira na pala ng mga namumuno. So, yun ang dapat mabago. Kasi nga nagagawa man ng ibang bansa, bakit hindi natin magawa? Doon nga ako nagtataka sa mga politiko natin. Kasi pumupunta sila sa ibang bansa, nakikita nila yung magandang palakad, bakit hindi nila gayahin? Puro lang sila sabi, ay maganda sa maganda sa Singapore, maganda sa kopyahin mo. Kopyahin nyo, gawa kayo ng batas na ganun. Puro lang sila sabi na ganun-ganun, pero hindi man nila ginagawa. So, ang may problema talaga yung mga mambabatas natin, tsaka yung mga tagapagtupad ng batas. Kasi susunod man talaga yung mga tao. Pag maganda yung batas, napapasunod yung batas. Pero kung mismo ang tagagawa ng batas, tsaka tagapagpatupad ng batas, hindi sumusunod, walang mangyayari yan. Kawawa pa rin ang mga Pilipino. Okay? So yun guys, sa uulitin, thank you.